So, magandang araw. Gagawa tayo ulit ng video. So, tong video na to is random topic na lang. So, 'di ba nung nakaraan number scheme, pero mailap pa rin, 'di ba? Parang 60 plus na ata. Wala pa akong nakukuha na na talagang nag-agree. Pahirapan din talaga eh. Actually, lahat naman ng aspeto sa buhay mahirap naman din talaga eh. Minsan nga ngayon, parang pagod yung katawan ko. Pero syempre, kailangan mong kumilos. Single ka eh. Wala naman tutulong sa'yo, ikaw lang din eh. Pwede naman ako bumili ng mga Uber Eats, mga ganyan. Paganahin ko na lang pera. Pero ganun pa rin. Hindi ko naman trip yung mga pagkain dyan. Kasi nga, processed food kasi, 'di ba? Kaya ganyan. So, gaya ngayon, 'di ba, tinatamad ako. Pero pinilit ko na lang sarili ko kasi nga wala eh, ganun talaga eh. Walang gagawa. Kahit ayaw mo mag-training, may consequences kasi pag hindi mo ginawa yung mga yan eh. Nag-Uber Eats ka, puro process, mag-accumulate yan sa katawan mo yung nanotech, magkaka-cancer ka, 'di ba? So, parang ganun din. Kaya mas maganda na lang din talaga kumilos ka na lang, di ba? Na mahirapan ka. Ganun din, pag nagkasakit ka, hindi ka nag-training, kumain ka ng mga processed food, ka-cancer ka, in pain ka pa. Buti sana matutodas ka ng agad-agad, di ba? Hindi naman ganun eh. Meron ako nakita na nagkaroon ng colon CA, na hospital siya. Terminal na yun, pero malamang pabalik-balik na sa hospital yun. Tapos 3 days lang siya sa hospital, namatay na. Minsan nakita ko yung paano mamatay yung tao. Tingin ko, pag nandun ka na sa point na yun, yung matotodas ka na, na yun eh, parang mawawala na yung consciousness mo, tapos yung mga cells mo na lang yung parang gumagana. Yun yung tingin ko kasi parang hindi naman niya nararamdaman na in pain siya or something. Basta parang hirap na lang siya huminga, tapos sabay hanggang matuluyan na ganun, di ba? Nahirapan na lang siya huminga. So tingin ko ganun. Kaya nga pinipilit ko eh. Sabi ko sa inyo, di ba, may video ako niyan eh, panoorin nyo. Yung makokontrol mo yung death mo. Minsan nga parang wala rin aksidente kasi biruin mo, yung mga nadidisgrasya, low lang yung awareness nun, kaya sila nadidisgrasya. Tsaka nilalagay nila yung sarili nila dun sa sitwasyon na yun, di ba? Kasi kung may awareness ka, hindi mo lalagay sarili mo dun sa mga delikadong lugar. Tsaka makikita mo yung mga parang, di ba sabi nila hindi mo kontrolado yung gagawa sa'yo ng kasamaan. Pero may frequency kasi yan eh. Naniniwala kasi ako dyan, may frequency. Sinabi nga ni Quartz Crystal, never mangyayari sa mga source player yan, yung mga karungmaldubal, tapos yung magiging broke ka talaga ng todo, yung parang magiging taong kalye ka, diba? Or homeless na sinasabi nila. Never mangyayari yan sa source player. Ibig sabihin source player yung mga nagising, diba? Kasi pag may awareness ka, malawak awareness mo, bata ka pa lang, naiisip mo na yan eh. Na survival lang talaga mahalaga eh. Kahit nga ako, nung bata ako, naiisip ko na yan. Kahit na nabababae ako dati, sinusure ko na tapusin yung college ko. Tsaka, nag-apply talaga ako maka-abroad dati. Nahihirapan lang talaga kasi nga, pailapan kasi ng ng opportunity noon. Kaya ganun. Pero, naniniwala rin ako na yung mga nangyayari yun, base yan sa pagiging ikaw. Ibig sabihin sa readiness mo. So, kumari, nagkaroon ka ng babae, depende yan sa readiness mo. Pumaldo ka, depende yan sa readiness mo. Wala din talagang aksidente kasi nga, lahat nga ikaw, di ba? So, ito nangyari sa akin is, sa buhay ko is parang lang din talaga to. Sa pagiging ako lang din talaga. Paano ba ako nakapunta dito? Siyempre, nilagay ko yung sarili ko dito sa opportunity na to. Paano ba ako nakaka-approach ng mga babae? Siyempre, lumalabas ako ng bahay. Paano ba ako makakakuha ng pera? Siyempre,
tinapos ko yung kolehiyo ko dahil naisip ko nga na ganun, na walang backup plan. Tsaka ito lang yun din yung course na naisip ko dati na parang safe. Kasi kung second year lang natapos ko nung college na yon, may certificate na kasi nursing aid. Nursing aid ka. Eh kung natapos mo yung college na 4 years, tapos nag-board exam ka, napasa mo, magiging nurse ka, di ba? Pero mas maganda na maging nurse ka, tapusin mo yung tapusin mo yung pagiging nurse para talagang kagaya nito. Tapos sasabihin nila, yung iba, madali yung proseso. Nako, kaya yung mga naging successful, hindi rin ako naniniwala na aksidente yun eh. Sa pagiging sila lang din yun eh. Diba, hindi yan sa driving force nila, tsaka yung sinasabi nila ng luck. Diba, yung luck, wala naman talagang luck. Opportunity meets preparation, diba? Parang yun yung sinasabi nila na luck. Pero sa totoo, wala naman talagang luck. Kaya nga yung aksidente rin, yung mga nababaril, natamaan ng hiligaw na bala. Tingin mo aksidente yun? Ako, para sa akin, hindi ko tinitingnan na sa aksidente yun eh. Hindi ko siya tinitingnan na sa aksidente eh. Kasi, nandun lang talaga sila dun sa na yun, sa hood, di ba? O kaya doon sa lugar na yon. Tapos natamaan sila ng bala kasi low awareness sila eh. Yung vibration. Kasi pagka nasa higher level ka ng vibration, kada angat mo ng pansinin mo, di ba? Pagka pangat ka ng pangat ng awareness. Kuwari pinapanood mo tong video ko, pangat ka ng pangat ng awareness kasi nagse-self-mastery ka at self-improve, di ba? So mapapansin mo, merong mga kada bump mo ng level na up, merong mga challenges na parang matindi. Kagaya ngayon, may mga challenges ako. Drought ako ngayon, di ba? Parang 1 year na rin, di ba? 1 year na akong drought. Pero naniniwala ako sa cycle kasi. Tapos, meron pa sa career-wise din. May challenges din ako. Pero hindi ko nasasabihin. Kasi hindi naman importante yun eh. Basta yun yung sinasabi ko sa inyo. May mga challenges talaga yan. Pagka umaangat ka ng level. Hindi naman siya masasabing pahirap ng pahirap. Kasi buhay ka pa nga rin eh. Buhay ka pa rin naman eh. Yun nga lang. Ganun talaga yung challenges. Pahirap siya ng pahirap. Tsaka, yun. Wala talagang madali. Walang easy. Kesyo, tumuha ka dyan. Maging matugang ka. May age pill tayo. Haharapin mo yan, di ba? Tingin mo ba easy yung life ng mga bum tsaka mga palaasa? Tingin mo ba easy yan? Hindi kasi anihin din nila yon sa late game. Ngayon, mag-hustle ka na mas maaga, 20, 30. Sa late game naman, aanihin mo, di ba? Tsaka nag-experience ka na mas maaga ka natututo. Kaya naniniwala ako sa sinasabi ni Bugoy. Kunwari, mga walang pamana, mga ganyan, hustle brick by brick. Mas matagal mawala yung kayamanan nila. Kasi nagfe-fail, natututo. Para hindi na sila mag-stumble dun sa pattern na magfe-fail sila. Kasi na-experience na nila eh. Tawag dun pattern recognition. Kagaya ko, hindi ko naman matatagpuan yung impormasyon ni Locario about numbers game kung hindi ko ginagawa yun dati. Tapos pinanood ko si Roger Curry. Merong mga video si Alan Roger Curry na about dyan sa direct game. You speak your mind. Sasabihin mo lahat na nasa utak mo sa babae, direkta. Kuwari, nalilibugan ka. Alam mo, nalilibugan ako sa'yo. Yun yung sasabihin mo. Kunwari, nasisexihan ka. Ang ganda ng katawan mo. Nasisexihan ako sa'yo. Gusto ko tambembangin. Yun yung ganon. Yung parang... Kasi ginagawa ko na yan dati. Yung direct game. Tapos, habang pinapanood ko si Alan Roger Curry, lahat ng mga info niya dun sa YouTube, pinanood ko. Tapos, lumabas to sa feed si Locario about game nga na ganyan. Sabay na pinanood ko siya. Hindi na ako nanonood ng mga red pill or kung kasi yung red pill outside pa rin yan sa'yo.
Di ba yung mga red pill? Oo nga, mahalaga rin naman yung red pill information about kaso, sakop na yun ng self-interest eh. Yung hypergamy, self-interest pa rin yan eh. May hypergamy rin naman yung lalaki eh. Di ba yung mga lalaki gusto rin naman ng mga masusunurin, mga ganyan. Ng mga sexy, magagandang babae, bata. Hypergamy pa rin naman yung sa lalaki yun eh. Tapos, yun nga. Tsaka, hindi mo na need alalahanin yung hypergamy. Kasi parang, sakop na rin yan dun sa self-interest eh. Pag pinanood mo si Locario, kasama na yan dun eh. Self-interest. Ba't mo alalahanin yung woman's nature, di ba? Nature ng babae, self-interest lang yan. Sakop na ng Machiavellian yan. Alam mo, loyalty talaga ng tao, napatunayan ko na yan sa sarili lang din. Hindi makikipagrelasyon yung tao kung wala mapapala sa'yo, kahit yung fubo. Yung mga subscriber ko, may mga nakikipag-fubo sa kanila. Syempre kasi may bahay sila, di ba? So, ibig sabihin, win-win pa rin yung babae kung mabuntis. Syempre, may property ka, di ba? Ako kaya naman nakikipag-fubo sa akin yung ibang babae kasi alam nila may profession ako, 'di ba? Ganun lang naman 'yun eh. Yung mga nakikita mo nakikipag-fubo sa artista, syempre artista 'yun, may hindi lang din uubra yung basta pogi ka lang. Pag pogi ka lang tas nalaman nila na na mahirap ka, wala kang pera. Yung mga average na may pera na babae, hindi na maganda to hindi makikipag-fubo yan. Promise sa'yo. Alam mo, pag namili yung babae, laging 1 up yan or 2 up. Laging upgrade sa kanila. Tsaka either look, socio-economic, basta overall, diskarte, ganyan. Yan yung ganyan mamili ang mga babae, di ba? Ganyan sila mamili. Mga makikipagpubo na iniisip mo na nakalamang ka, hindi ka lamang, pinili ka talaga, calculated yan by talaga nature. Laging lamang yung laging lamang yung babae kasi sila nga picker eh. Ikaw ito tanungin mo tanungin mo sa isip mo huwag kang tatanga-tanga. Kung ikaw ba mamimili, hindi calculated yan sa utak mo tsaka subconscious, diba? Pati yung papaniwala ka sa mga yung mga calibration, feelings. Saan ba attach yung feelings, di ba? Sa confidence, status. Sino ba yung mga confident na tao? Yung may mga status, di ba? Tsaka yung maraming success sa buhay. Hindi basta magiging confidence yung tao ng ganun-ganun lang, di ba? Kaya, nakaka-attract dahil confidence, magaling magsalita. Nako, kung titingnan mo yung background ng lalaki na yun, walang bump na mahuto lang ng mga tricycle driver na confident, mga atchay, mga katulong. Kasi yun lang yung sinasabi ko, diba? Yung sinasabi ko sa'yo na na laging 1 up. Wala kang makikita talaga na mayaman yung babae, tapos makikipagfubo sa sa guard, mga ganyan. Nako, hindi ako naniniwala dyan. Meron siguro mga driver ganyan kasi nga pinagsisilbihan siya, 'di ba? Pinagsisilbihan si madam ng driver. So pakinabang pa rin, 'di ba? May pakinabang pa rin talaga. Biruin mo, pinagdadrive siya ng driver para wag siguro umalis, na ipagpubo na lang si madam. Hindi mo rin kasi masasabi na lamang din yung lalaki kasi nagagamit din naman siya, 'di ba? Itong educated na independent na babae na ipagfubo sa nadali ng tricycle driver. Bago madali yun, ang uto-uto pa yun Hindi pwedeng spit lang ng kasi yung feelings ng tao naka-attach yan sa material tsaka benefit Hindi ako naniniwala, sinabi ko na sa inyo yan dati. Yung feelings ng babae naka-attach yan sa looks mo, pakinabang mo, confidence mo. Saan ba nagagaling yung confidence, di ba? Malamang sa napatunayan mo
tsaka sa mga success mo sa buhay. Kaya hindi mo masasabi talaga na nakalamang ka talaga kasi equal exchange yan, self-interest lang diba? Bawat tao may kanilang interest syempre mahalaga sa mga tao self-interest lang. Kesyo babae at lalaki ka, sila lang talaga picker, kaya medyo mahihirapan ka, diba? Kaya hindi mo rin masisisi yung 70% ng mga nanliligaw na ipag-friendship kasi para talaga sila doon. Kasi kung hindi nila gagawin yun, talo sila sa looks, talagang hindi talaga sila papansinin. Di ba napansin mo, hindi ito coincident yung mga confident na lalaki, mga pogi. Tsaka yung mga parang sinasabi nilang dark triad, mysterious, mga pogi, di ba? Gawin ng pangit yun, creepy. Creepy, di ba? Tsaka hindi maniniwala yung babae, trying hard ka, di ba? Kahit nga yung mga rapper, mapapansin mo, mga sub 5 yun mga below sa looks yun, di ba? Nag-gain ng status, tapos magiging astig-astig lang daw, may mga bitaw-bitaw pa sila nalalaman. Kung hindi sila nagaganon, hindi sila nag-accumulate ng pera, hindi sila naging famous, nagkaroon ng maraming followers, subscribers, papatulan ba sila ng magandang babae? Hindi, di ba? Pakinabang pa rin talaga. Tapos ako, mga nafufubo ko dahil may itsura ako, heighter normie, less effort nga ako, pero below naman sa looks ko. Tapos may halo pang disrespect. Hindi ka talaga mananalo sa babae, di ba? Tapos ang susunod lang sa akin talaga, mga below sa socio-economic. As in yun talaga yung susunod, magsasubmit sa akin talaga ng todo. Yun yung ayaw ako pakawalan, mga below sa socio-economic. Di ba? Kung sabihin na natin to mga nililibre ng mga babae, pinagdadrive ng babae, may status yung mga lalaki na yan. Kagaya ng nakafubo ko na 22, di ba? Dinala niya ako sa parke. Kasi pareho na mga minang trabaho. Kung mahirap ako, tingin mo ba, tapos pangit pa ako, tingin mo ba, dadalhin ako ng babae sa parke? Diba? Ikakahiya niya ako, diba? Ayaw niya ako makita na may iba akong kasama, ayaw niya ako makita na, or kasama siya, diba? Na pangit, tapos sabay bampa. Kaya alam nyo, wag na kayong magpapaniwala sa easy to get, yung mga easy na yan, tapos sabay mga kung ano-anong kabullshitan na yan. Lagi nyong iisipin kung ito ba, bakit pag pinili ka ng babae, bakit niya kaya ako pinili? Yan yung isipin nyo talaga Yan, ako alam ko kung bakit ako pinili. Dahil talaga sa status ko, di ba? Tsaka sa itsura ko. Pero yung mga babae na yan, sub 5 or average. Kaya sinasabi ko sa inyo, di ba? So, ayan, dito may mga nag-meet up, nag-uusap-usap na mga siguro sa dating app to nagkita, tapos umupo na lang dito, nagkwekwentuhan. Yung lalaki, parang mga shopping or kung ano pinag-uusapan, hindi niya pinipflirt yung babae para mauwi, Dapat pagka ganyan, unang meet nyo pa lang, magiging sexual na yung mga pinagsasabi mo, puro kabastusan na, di ba? Hindi naman actually kabastusan na, as in nagiging totoo ka lang sa sarili mo para mauuwi mo na siya. Kasi mangyayari ito, hindi na ito magpaparamdam. Na-experience ko na rin yung ganito na ganito usap pero nakadepende yan sa babae kung ready siya Ayun, ang pinag-uusapan nila, trabaho, kung ano-ano pang kabullshitan, di ba? Puro kabullshitan lang, di ba? Nung walang kwenta. So, ayun, balik tayo sa topic kasi ang lalakas ng boses nila Siguro naririnig mo dito. So, yun. Huwag na kayong magpapaniwala sa mga
anti-social, yung mga ganyan, yung mga red flags, alalahanin nyo pa. Mag-focus ka na lang sa sarili mo, tapos mag-numbers game ka kung gusto mo magkaroon ng kapubo or babae na relasyon. Kahit yung mga long term na babae, magdadaan pa rin talaga yan sa situationship or fubo. Kasi kung pag nanligaw ka o nakipag-friendship, labas niya na under ka sa program ng babae, under silbidor ka. Minsan mahahalata mo yan sa mga couple eh. Kasi yung mga usap ng ganyan, gagaya nito, pansinin mo, under yung lalaki sa program nito, pakinggan mo. Yung babae nagsasalita na marami. Alam mo, lahat ng mga naging karelasyon ko, shut up yung babae hanggat di ako bumubuka ng bibig, hanggat di ko siya kinakausap. Hindi nagkikwento, tapos ako yung nagdidictate ng pag-uusapan. Pansinin mo to, yung babae nagdidikta ng usapan, di ba? Tapos puro trabaho, kabulshitan. Ako yung mga naging karelasyon ko, ang pinag-uusapan, yung gusto ko. Hindi ganito. Sa pag-uusap pa nga lang, malalaman mo na kung sino nasa program eh. Kasi ako kung puro sexual pag-uusapan namin. Kahit yung mga katrabaho ko, ganyan din yung usapan namin. Bembang. Ganyan lang talaga interaction mo sa babae. Puro bembang. Hindi ka makikipag-usap ng logical sa babae. Kasi hindi nila maintindihan yan. Magiging lame ka lang sa mata nila. Ayan another game na naman yan sa inyo Kailangan, ang usapan niya sa babae, laging bembang lang talaga. Tapos puro flirting, mga ganyan. Hindi yung mga usap-usap pa ba sa trabaho. Nako. So, paano? 22 minutes na to. I-stretch ko pa ba hanggang 30 minutes? So yun, wala talagang easy. Kaya papaniwala ng mga may easy. Mga pinapakita ng mga tao sa social media. Kahit nga yung RJ Madrigal, cook pala yun, chef pala yun eh. Tapos bago yumaman ng ganyan. So same ko lang din mga pinagdadaanan yun. So dapat talaga, malamang kaedadan ko na yun. Malamang yung mga kaedad ko na ganyan, dapat expected talaga nila na maging successful na rin talaga sila. Kasi may age na sila di ba? Kahit ako, expected na rin talaga sa akin maging successful ako dahil may age na rin ako. Kasi kung hindi, kaya nga sinasabi ko sa lalaki, magpapera talaga kayo para may kasama kayo or wala. Hindi kayo mahihirapan sa survival. Marami kasi mga delusional na lalaki nagpa-fantasy. Mamahalin ako ng babae sa ako. Nako, mag-work lang yan sa high school tsaka college. Tandaan mo ganito lahat ng mga nakafubo ko, nakarelasyon ko, lagi akong above sa kanila. Look, socio-economic status. Yan dalawa na yan. Kaya sinasabi ko sa inyo, sure, yung mga nakikita mo na babae na pumapatol sa mga mahihirap or average income, ginagawa yang katulong. So hindi rin talaga sila nakalibre kasi parang pagsiservisyo nila ang binabayaran ng babae, pinapakain sila, tsaka may nakatira dun sa bahay ng babae pero utusan. Kasi may kapitbahay akong ganyan, taga-tulak ng tatay na may sakit, tapos taga-drive. Ngayon, nabibigatan na, dinispat siya ng babae. Hindi ubra yung palaasa. Diba? Hindi ubra yung palaasa. Sinasabi ko na sa inyo, pag lalaki ka, hindi bagay sa'yo maging broke. Kasi kawawa ka, lalo na pag matanda ka na. Naku, huwag mong papangarapin ng maging broke. Kasi iniisip mo talaga, may magmamahal sa'yo na wala kang pera. Hindi ganun nagwo-work ang lipunan, brother. Tanggalin mo na yun sa isip mo.
Eh, yung babae, pag napuno yan, palaasa ka, long term to. Wala akong nakitang long term. Binibuild yan ng babae. Parang kagaya nung ano, parang kagaya nung ginawa ni Ai dun sa lalaki. Binibuild niya yon para magkaroon na silbi yung lalaki. Tagahugas pang araw ng pinggan yung lalaki, di ba? Habang pinapaaral, di ba? Yan yung sinasabi ko, brother, di ba? Self-interest lang talaga. Gusto mo kasi yan todong makalamang eh. Gusto mo yun talagang pipigain mo yung ano eh. Yung mga utak nyong ganyan, iniiwan niya ng babae. Napansin ko yung mga ganyang kumpoging kapitbahay. Broken na, walang gusto makipagrelasyon dahil age pill na. Eh kung may age pill ka, hindi ubra yan, broke ka. Dapat lagi kang may pera, di ba? Tingin mo ba magkaka-chick si Leonardo DiCaprio kung hindi siya millionaire? Tapos 40 na siya, 40 above na siya, 50. Hindi ubrang kapugian lang. Kasi kung kapugian lang, puta, papatulan na lang nila yung mga kaedad nila, di ba? Hindi sila papatol sa matanda na pogi lang yung ambag. Di ba? Hindi ganun nag-work yan. Fantasy niya yan. Dami pa rin talagang lalaki na ano, na gusto mahalin ako, broke ako. Tanginang yan. Hindi pwede yan, brother. Hindi pwede yan. Gagana lang yan sa high school. Tsaka college. Hindi yan gagana sa real world na ano, sinasabi ko sa inyo. Parang yung ano, katulong sa amin na ano, napangasawa ng Sri Lankan or Bangladesh na lalaki. Nagpo-provide yung lalaki, pangit yun. Tapos yung tenant, pogi, pinupormahan siya. Hindi nagpa-hits yung katulong kasi sabi, pogi lang yan, walang pera. Sinasabi ko sa inyo, pag real world na, naku, hindi na uubra yan. Kaya kung sa inyo, may pagfubo na lang kayo ng mga 18 to 21, mga ganyan. 22, wala na, hindi na uubra yan. Sinasabi ko sa inyo. Tapos gusto mo long term ha. Long term to sinasabi ko ha. Kasi wala rin silbi ang fubo. Ubusin lang din oras mo yan. Sa totoo lang ha. Sa totoo lang, walang silbi ang fubo. Kahit sabi mo maaga mo na experience yan. Kasi inubos oras mo yan eh. Imbis nagbibuild ka ng money tsaka skills yan eh. Uubusin oras mo yan. Hindi ka makakalamang. Depende na lang yan sa priority mo. Kaya nga mababa body count ko eh, di ba? Hindi lagpas ng 20 kasi nga inuuna ko talaga to. Ito mahalaga eh. Yung pick kasi pwede mo naman bayaran yan eh. Sa totoo lang 1.5k lang yan, 1k lang yan. Inuuna ko talaga to. Oh sige, magyabang kayo dyan. Tangin na body count. Tangin na sa inyo na yan. Body count pa yan ha. Sa inyo na yan, di ba? Ngayon pag bowling ka, meron akong pinost sa Facebook, 'di ba? Yung lalaki na porn star siya, meron siya 600 body. Naniniwala ako doon kasi binabayaran niya 'yun eh. Oo. Ganun magpataas ng body, babayaran mo. Yung girlfriend mo pa. Tapos yung mga fubo, gumagawa ka pa ng diskarte, mga pang-uuto. 'Di ba? Dadirect ka, mag-approach ka kagaya ng ginagawa ko. Ubos oras din yan. Magbayad ka na lang kung gusto mo magpataas, di ba? Pena na lang talaga kung bata-bata ka pa, nasa 20s ka pa lang hanggang early 30s, top tier talaga yung look mo. Doon, may magbabato talaga sa'yo maraming babae na makikipagfubo. Eh, ilan ba sa lipunan niyang ganyan, di ba? Majority na lalaki na nakikinig sa akin, tsaka mga nasa Pilipinas, hindi ganyan. Wala kang chad sa Pilipinas eh. Wala kang chad sa Pilipinas, di ba? Puro sub 5, tsaka average. Di ba? So, paano? Yun lang siguro. Peace.